Good morning po sa ating lahat, no? So, ngayon po ay magtatagalog na po ako kasi marami pong mga followers natin at friends na mga Tagalog po. So, ngayon ay magtatagalog na po ako. Ngayon nga pala, ay pupunta nga po tayo at bibili tayo ng patuka ng ating mga manok. So, nalilibog na ako dito kasi di ako marunong magdudaginot sa Tagalog. So, ito na nga. Pagkatapos nating magpagas ng ating motor, ay on the way na nga tayo dun sa Agribit Supply na pagbibilhan po natin ang ating patuka ng manok. So ngayon, ito sa araw na to ay maaraw naman at maganda ang panahon. So kaya nakapag motor tayo. Yung motor nga pala natin ay isang Wave 100 na kinonvert natin into clutching. So ito pong ginagamit natin ngayon para pag may mga kakaunting lakad tayo, ito po ang gagamitin natin. So, medyo malayo po kasi yung sa amin. Yung sa amin po kasi ay medyo papasok pa. Galing ng highway, siguro mga 1.5 kilometer pa ang layo. So, kaya ito yung binabaybay ko ngayon. Papunta po ito sa, sa highway mismo. At dun po tayo bibili ng ating patuka ng manok. So makikita nyo sa umagang ito ay may mga papasok na nga po sa mga kanilang mga trabaho or sa paaralan. So dito na nga po tayo sa Agribit ngayon. Bibili po tayo ng ating patuka ng manok. So dito ay makikita natin kasi po yung mga paninda nila, kasi po yung ating bibilhing patuka ng manok. So may patuka tayo sa sa broiler, may patuka tayo din sa mga siso natin at yung para sa mga malalaking manok natin. Ito on the way na ako pauwi. Siya nga pala, papasok po nga natin pala itong motor doon sa papunta doon sa manukan ko po. So makikita nyo po kung gaano kahirap yung daanan po papunta doon. Ititrail po natin itong Wave natin. Gawa nung medyo mahirap po kasi ang daan doon. So eto na nga po at papunta na tayo. On the way na pauwi. Yung gamit ko nga pala dito, since clutching po yung motor natin, yung isang kamay ko po hawak ko po yung ibang binili nating patuka ng manok. So medyo nahihirapan ako dito sa kalisod. Kasi nga po medyo mahirap naman talaga pag mag-drive ng clutching, lalo na pag may mga bit-bit ka. So yung iba nga gusto nila matic na lang para hindi na sila mahirapan. Kung may mga bit-bit sila, convenient na para sa kanila. So tayo wala tayong pambili, kaya dito na lang tayo magtsatsaga sa luma at okay naman gamitin since napaayos na natin ito. Kaya gumastos tayo ng konti. As ngayon ay okay na naman siya. So ito yung ginagamit natin. Sayang naman kasi pag itinambak lang natin, kailangan natin magamit para mapaayos man lang, para magamit natin sa araw-araw. At dito nga, ito na nga yung sinasabi ko, pagliko ko dito, nahulog na nga po yung cellphone ko. Buti na lang hindi naman na wala namang nangyari. At ito na nga po, on the way na nga tayo papunta dun sa manukan natin. So ito na nga, makikita nyo, tinatahak na natin yung medyo sabihin natin medyo talaga, medyo mahirap kasi yung motor natin ay hindi naman siya pang trail. Sa araw nga pala ito, sa araw ngayon ay maganda naman ang panahon, pero kahapon ay medyo naulan, kaya medyo madulas naman yung daan natin. So dito medyo okay pa naman yung daan at medyo kaya pa ng motor natin. Inaalalayan ko nga pala yung motor natin kasi nga isang Wave 100 lang po siya. So hindi po siya mataas na motor. So may posibilidad na sumasayad po yung mga ilalim niya, yung chassis niya. Kasi inaalalayan natin siyempre yung makina, baka tumama dun sa mga may mababatong parte, lalo na pag ganito hindi mo nakikita yung mga bato kasi nga may mga damo at saka lubak-lubak.
Akala mo naman eh okay lang, pero ayan, kikita mo naman dun sa camera natin eh medyo ano talaga siya, bumpy talaga. Kaya umaalog-alog talaga yung ano natin. Tsaka dito na parte eh medyo nag-uumpisa ng nahihirapan yung daan natin papunta doon. At yung mga malalim na parte, dinadaanan kasi ito dito ng Kalabaw. Dito nga medyo basa na yung daan natin. So dito naalalayan lang natin yung takbo, dahan-dahan lang. Hindi tayo pabigla-bigla dapat kasi nga baka sumayad at magpaayos na naman tayo ng ating motor. So dito alalay lang, dahan-dahan bigla. So medyo mahirapan ka talaga sa kalisod pag dito ka dumaan. Kailangan talaga target lang. Yung gulong naman pala nito ay hindi nga po pala pang trail, so talagang madulas po siya. Hindi po siya kaya dun sa mga talaga, medyo mapuputik. Dito makikita nyo basa pa yung daan natin. Kasi nga dahil sa naulan, tsaka yung hamog ng mga damo. Kasi malamig talaga dito pag madaling araw na. So kaya yung ginagawa natin alalay lang, lalo na dito sa mabatong parte. So mas delikado sa motor natin yung mga mababatong parte. So kahit na ganun dahan-dahan lang muna tayo. Dahan-dahan bigla, kumbaga. Hindi naman tayo nagmamadali. Gusto ko lang kasi ma-experience na makapasok yung motor doon sa sa area natin, since hindi naman talaga pinapasok ng motor. May mga nadaan dito yung naghahowling ng mga kahoy, tulad ng mga habal-habal na motorcycle natin. Dito sila nadaan. Yun talaga design naman talaga, pambukid talaga yun, kasi pag madulas ang daan may mga kadena yung gulong nila, tsaka malalaki yung gulong nila. At marami sila, tulong-tulong naman sila pag mabigat yung karga nila, kasi nga inaalalayan nila, lalo na pag paakyat or palusong, kasi nga nag-aalalay sila baka matumba. So sa hirap ng daan naman kasi, kahit na kunting dulas lang talagang magsa-side sweep na yung gulong. At dito nga tatawid pa tayo ng ilog, at dito nga nasayad na yung motor natin. Yung makikita nyo, medyo napagitna yung gulong niya sa dalawang bato, at hindi naman natin pwedeng daanan yung bato at malaki. So ngayon pinagitna natin, ngayon ay sumayad, kaya yun na-adjust natin yung na-adjust natin siya na makawala dun sa bato. So ayan na nga, patawid na tayo sa ilog. Bilib lang talaga ako dito sa motor na to, kahit na luma, kahit na napag-iwanan na talaga ng panahon, pero talagang proven and tested na talaga ang motor na to na matibay. So ang motor nga pala na ito ginagamit pa ng aking airpot. Nung binili namin to ay second hand pa ito, tsaka ngayon ay napabayaan na, gawa nung wala na yung airpot ko. So ginamit ng kapatid ko to. So at yun, kumuha naman siya ng bagong motor, kaya napabayaan na. So ang ginawa ko, sayang naman na nakatambak lang yung motor. Kaya ginawa ko, may kakaunti tayong budget. So ginawa natin, pinaayos natin yung motor, binago natin lahat. So naka-clutching na nga po pala ito, may clutch na ito. So kaya mas malakas-lakas na yung hatak niya. Tsaka medyo okay na yung medyo mabilis na siya sa pangkaraniwang wave. Yung makina nga pala nito binago na natin lahat yung loob. So yung mga bore, yung head, binago na natin, at medyo nilakihan na natin. So gumagana pala lahat ito. Yung wala lang sa atin dito, since yung wiring niya hindi pa natin masyadong nakalikot yung wiring niya, hindi pa natin napagalaw ng talaga, hindi pa natin nabilhan. Kasi nga alalay tayo sa budget, wala naman tayong malaking budget para dito. So ayun, pero yung ilaw niya, headlight niya, gumagana naman. So ginawa ko, para medyo bago namang tingnan sa paningin, ginawa kong naked yung yung ulo ng wave.
Ginawa kong naked, hindi ko sinalpak yung ano niya, yung sa head niya cover, tsaka yung headlight niya. So ang ginawa kong ilaw is mini driving light muna. So dito nga makikita nyo, medyo masukal na talaga siya. Yan. Malalim nga pala siya, gawa nung yung pinagdaanan ng ano, yung balsa ng kalabaw dito nadaan. So kaya yun, medyo malalim na siya at may mga damo, kailangan nating mag-ingat. Kaya nandito na nga tayo sa area. Ginawa natin. Yan. Wala tayong magawa, pahipo-hipo sa ating mga manok. Siyempre, yun lang naman yung nakakapagbigay sa atin ng saya. Sa tuwing makikita natin na healthy yung ating mga alaga. So, makikita natin na healthy yung mga alaga natin, satisfied na tayo. So, ganito lang tayo sa umaga. Pagkatapos nating magpakain ng manok, so yan, hipo-hipo saglit, and then maya maya may mga gagawin pa na naman tayo dito. So ito nga pala, medyo maano yung lugar natin kasi gawa nung bagyo, malakas yung hangin yung nakaraan. Magandang araw po.